Okay, we started our series 2 weeks ago. Yeah, pangatlong linggo na po ngayon is about deal with it. Sabay-sabay nga natin sabihin, deal with it. I pray lahat ng mga napag-uusapan natin dito na topic about what we should deal ay magta-thumbs up na tayo. Kaya nung nakaraan, we talk about deal with your doubt. Sino dito may mga doubt at nadideal na niya. Takas ganyan, magganyan tayo, mag-thumbs up tayo. Ayan. So yung doubt na yan, hindi naman, hindi yung na-deal mo na at mawawala na. Constant yan, nandyan pa rin yan. Pero you have to deal with your doubt. And then last Sunday, we talk about deal with your lust. Okay? Yung mga kahalayan, malalaswang kaisipan, kasi yan po yung bagay na mabilis makasira ng relasyon ng ating pamilya. And I pray, yung last na yan, ma-deal natin at sang araw, magta-thumbs up na rin tayo. Pag tinanong, kamusta na yung kahalayan sa isip mo, thumbs up ka na rin. O sino yung pwede mag-thumbs up na dyan? Parang ayaw pang mag-thumbs up ng iba. Ha? So it's a constant dealing, constant battle, pero isang araw, mapagtagumpayan natin. Why? Every one of us wants us na magkaroon ng masayang pamilya. Siyempre, wala naman siguro mag-iisip dito, tatay, nanay, gusto ko ng pamilyang malungkot, pamilyang wasak, pamilyang magulo, pamilyang naghihirap, yung mga anak ko kumakain sa basura. Ayaw natin yon. Tama? Gusto natin ay masaya, matagumpay na pamilya. And every one of us, gusto rin natin, pagdating sa career, pagdating sa ministry, gusto natin tayo ay tagumpay. Sino yun? Taas ang kamay. Amen. Walang mangangarap dito isang araw. Walang nangarap na isang araw magiging pulubi siya. O magiging isa siyang taong grasa. Lahat tayo ay nangarap na magtagumpay. Amen ba? Amen. Then, lahat din tayo, gusto nating magkaroon tayo ng tunay na kagalakan. Yung overjoy. Sino rito gusto niya masayang buhay niya? Taas ang kamay. Yung ayaw mong malungkot ka, ayaw mong ikaw ay laging yung parang nabibihasa ka, yung word na yun? Bilasa, Ayun, yun na yun. Mahirap kasi isda yung balisa eh. Isda yun. So gusto nating maging masaya. Sino rito gusto maging masaya? Oo. Pero there is an epidemic in the church members. Sinimulan natin nung last Sunday na merong sakit na nangyayari sa loob ng simbahan na ito'y kumakalat. Ang tawag natin dito ay doble cara. Nung nakaraan, doble cara kasi may pagpapanggap tungkol sa hypocritical person at yung totoong siya. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, yung doble cara na isang kunyaring masaya at yung isang sobrang malungkot. May ganyan kayong kilala? Yung kapag kasama mo, palatawa, laging nakangiti, joker, pero pag mag-isa na lang, ay may matinding kalungkutang nararamdaman. Amen? Proverbs chapter 18 verse 14, at dito tayo uhugot at makakaupo na po tayo. Ang sabi ng Bible, Proverbs 18 verse 14, magbabasa muna tayo. Kaya mahalaga makinig kayo eh. Okay? Pagkabasa, saka tayo uupo. Okay? Proverbs 18 verse 14, the human spirit can endure a sick body, but a wounded spirit who can bear. Ang sabi diyan, ang tao, pag may sakit ang kanyang physical na katawan, kaya pa niya eh. Pero kapag ang kanyang spirito ang nasugatan, walang makakakaya. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon about deal with it, pag-usapan natin, deal with your hurts. Okay? Sabi mo sa kanya mo, deal your hurts. Amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Lahat po tayo ay some point in our life, parang magulo yata pa, magulo pa. Ayan. Okay, para lahat po tayo ay sensitive sa Word of God. Kasi I believe, okay, kasama na po ako at walang isa mang nandito na I pray na i-deal ni Lord pagdating sa kanyang hurts. Anong ibig sabihin ng hurts? Yung mga sama ng loob, siya'y nasaktan. Sabi nung talatang binasa natin kanina, pakiangat mo nga uli anak, Proverbs 18 verse 14, the human spirit can endure a sick body. Ang tao daw, kaya niya
kapag ka meron pa siyang sakit sa kanyang katawan, kinakaya-kaya pa ng kanyang espiritu. Pero kapag nasaktan na yung espiritu, sino ang makakakaya nito? Kaya kailangan natin pag-usapan ngayon, and I pray, ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, we will deal with it. Amen. Ididil po natin sa tulong at biyaya at kapangyarihan ng Santong Espiritu yung mga hurts na nangyari sa atin. And the deepest wounds that one can have are found in the soul. At ang pinakamalalim na sugat na pwedeng mangyari sa tao ay hindi po itong physical na katawan na nasugatan o nasaktan ng iyong katawan. Ng last Monday po, nagkaroon ho kami ng fellowship ng ilang mga kapatid natin. Nag-basketball po kami. Doon po sa Parañaque, nagpatawag kami ng basketball. The same time, birthday o salubong ng birthday ng aming anak na si Ellie. So nagdatingan yung ilang mga leaders, mga lalaki, nag-basketball po tayo. At matagal-tagal na po kung hindi nagba-basketball. But that night, 4 na beses akong nag-basketball. 4 na whole game straight. Kinabukasan, doon ko naramdaman yung sakit ng katawan. Talaga alam yung aangat ko na yung pako, yung babangon ako sa higaan, yung feeling mo parang, ang hirap, pasakit sa katawan. Pero lumipas lang ang ilang araw, yung sakit ng katawan nawala na. Hindi ko man nang ininuman ito ng alaksan. Dati kasi pag ganyan masakit ang katawan ko, iniinuman ko na agad ng alaksan yan eh. Pero ang mami nagagalit sa akin na, Daddy, huwag ka nang iinom ng alaksan. So, inayaan ko lang, lumipas ang ilang araw, nawala na yung sakit ng aking katawan. Kasi yung sakit ng pisikal, may healing yan eh. Merong time na isang araw mag-heal yan. Pero, yung sakit sa espiritu, hallelujah, I pray ma-deal natin ito ngayong gabi. Amen. Ngayong araw na ito, yung deepest wounds na nangyari sa buhay mo. Kasi yung wounds sa puso, yung nasaktan ng yung damdamin, at pag hindi mo ito na-deal, nakakatakot. Nanya kayo? Pag hindi natin na-deal itong mga hinanakit, sama ng loob, at magiging puot sa ating buhay, magbibigay ito ng danger sa buhay natin. So, dangers of the wounded heart. Ano yung mga delikadong bagay na pwede mangyari pag siya'y nasaktan? Siguro bago natin ituloy ito, sino ang aamin sa atin ngayon na siya ay nasaktan din? Heartbroken. Pinaasa. No? Pero iniwan. Pinangakuan. Pero hindi tinupad. Niligawan. Nakuha. Pero sinaktan. Yan yung mga nangyayari sa atin eh. Lalo sa mga kabataan. No? Sa kabilang banda naman, sa mga mag-asawa, no? Nasaktan nyo ang isa't isa sa magitan ng hindi pagiging tapat ninyo sa isa't isa. Nabasa sa cellphone, may ka-chat. No? Nakita ng iyong mga mata, may ka-date sa luneta. At sabi niya, pinsan lang daw niya yon. Pero alam mo, there's something inside of you, hindi totoo yan. Nasaktan ka. At ang mga salita, minsan, salita lang, pero nakakasugat. Naranasan niyo yung salita na nasugatan kayo? No, hindi naman sinigaw sa'yo, hindi naman binato sa'yo yung salita, pero nang marinig mo, nasugatan ang iyong puso. I pray ngayong gabing ito, inuulit ko, may the Lord, through the power of the Holy Spirit, madil ito sa iyong buhay. Why? The danger of a wounded heart. Number 1, loss of joy. Pagka meron kang sugat sa puso, may hinanakit ka, may sama ka ng loob, nawawala yung kagalakan. Nanya kayo? Hindi lang yung masayang tao kundi yung deep inside, yung joy na hindi nabibigay ng pera, hindi na ibibigay ng material na bagay. Pagka wounded heart ka, nawawala yung joy na yun.
na supposed to be bilang Kristiyano, may kausap mo ba ako ngayon? Dapat in spite and despite na nangyayari sa buhay natin, dapat masaya tayo. Pero because meron tayong hurts, nasaktan tayo, nawala yung ating joy. And then nagkaroon ng deep sadness, matinding kalungkutan. Naranasan niyo yung ganyan? Yung di ka namang nakikinig ng malungkot na awit, bigla ka nalang umiiyak. Nandiyan kayo? Magdamag. Wala namang nagbibigay sa'yo ng kalungkutan, pero there's inside of your heart, tumutulo na lang yung luha mo, magdamag. Basang-basa na yung unan mo. May kausap ba ako ngayon? Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Magbukas tayo ng ating puso, pakinggan natin because we're going to deal about our hurts. Kasi yung deep sadness na yan, magbibigay sa iyo ng kawalan ng ganang mabuhay, kawalan ng ganang kumain, o iba, kain ka ng kain. Deep sadness, nangyari ba sa inyo yan? Dahil kayo ay nasaktan, nawala yung joy, then matinding kalungkutan. Sumunod, you become very defensive. Yung laging, teka lang, wala ka ng tiwala sa ibang tao. No? Nawalan ka ng tiwala sa sasabihin ng iba. Kahit na yan ay asawa mo, kahit yan ay anak mo, at lagi kang defensive. Lagi kang, hindi ako yun Kahit hindi naman ikaw pinag-uusapan. Para kang laging nakasabu. Tamang hinala. Ang mga taong merong hinanakit at hindi nila ito na-deal, they become easily offended. Mabilis silang masaktan. Amen? Yung tipong na-late ka lang ng ilang segundo, malungkot na siya. Hindi ka lang sumagot, sandali sa message niya, naghihintay siya ng sagot, easily offended. Hindi mo nakamayan sa church, ayoko nang umatin. Magpipreach ang pastor, piling niya siya lagi ang pinapatamaan. Nandiyan kayo? They become easily offended. Why? They have hurts. Yung puso nila ay nasaktan. Sino ang amin na nangyari sa kanya yan? O kami lang ang maamin. Yung mga gustong maamin, taas ang kamay. Ayan. Yung ibang di nasasaktan, praise the Lord sa puso nyo. Matatag ang puso nyo. At isang katotohanan, sa mga taong offended o may hurting people hurt people. Ang mga taong nasaktan, nananakit din ng iba. Kaya baka nalaman mo yung background, kaya pala nang iwan kasi iniwan din siya. Oh. Kaya pala siya ay laging galit kasi naranasan niyang may nagalit ng gusto rin sa kanya. Hurt people. Sumunod, ito nakakatakot because God commanded us to love. Ang taong offended, ang taong merong hurts, lack of love for people. Nahihirapan na siyang magmahal ng tao. Ang utos ng Diyos, pangalawang dakilang utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos unang-una at mahalin mo ang iyong kapwa. But because you are hurt, you are offended, meron kang sakit, naranasan sa iyong puso. Nandiyan kayo? Hindi mo na magawang magmahal sa iba. Kahit minsan pinapakitaan ka na ng pagmamahal, ayaw magtiwala, ayaw magbalik ng pag-ibig. Ikaw sa bako rito? Kahit genuine na yung pinapakita sa'yo ng ka-J group mo, ng leaders mo, ng pastor mo, ng magulang mo. Pero because nakaranas ka ng sakit, ng hinanakit, ng sama ng loob, nahihirapan kang magtiwala, nahihirapan kang magbalik din ng pag-ibig. When past hurts, still hurt. Naranasan yung nakaraang sakit, 2 years ago na, minsan nga 5 years ago na, minsan nga 10 years ago na. Pero pag naaalala mo, yung sitwasyon, senaryo, sinabi, nasasaktan ka pa rin. May kausap ba ako ngayon?
Amen? Hindi mo makalimutan yung kulay ng damit niya nung nangyari yun. Walang personalan dito, ha? Hindi mo makalimutan yung senaryo. Alas 12 ng madaling araw, nandun kayo sa sulok ng isang building. Malamig ang simoy ng hangin. Tumutugtog yung may ganon. Ano yan? Ha? Ano le? Ganon. Tumutugtog yun. At parang ikaw yung ginaganon sa puso. Nasaktan ka. No? At pag inaalala mo, matagal na yun. Pero, still hurts. Masakit pa rin. Amen? Yung tipong mabanggit lang yung kapangalan kahit hindi naman siya yon, kapangalan lang. Jackie Lou. Uy, yan na yan yun eh. Yan yung umagaw sa asawa ko, si Jackie Lou. May kausap pa ba ako ngayon? Kaya sabihin mo sa kanila mo, i-deal natin yan. Now, how to deal with it? Gusto niyong i-deal yan? Sino gustong i-deal yun? Na gusto niya ngayong oras na ito, itong gabing ito, may kapangyarihan ng salita ng Diyos, may kapangyarihan ng presensya ng Panginoon para tayo kanyang pagalingin, palayain, ibalik ang kagalakang nawala, ibalik yung pagkakaroon uli natin ng pagtitiwala at kakayanang magmahal. Amen. Sinong gustong magmaidil yan? Sa pangalan ng Panginoong Jesus, I pray, itong message na ito ay tumimo sa ating puso at tanggapin natin. Amen ba? Number one, how to deal with it. It is not wrong for us to feel hurt. Hindi po kapraningan o hindi po kabaliwan o kababawan ang masaktan. Amen. Normal lang yan. Kasi yung iba, sa sobrang pagiging spiritual nila, parang wala na sila sa lupa, nasa langit na sila nakatira. At hindi na sila nasasaktan. Yung iba naman, sobrang bilis masaktan. Now, hindi po ka-abnormalan kung ikaw ay nasasaktan. Kaya sabi sa akin mo, normal lang yan. Hindi ka-abnormal. Maunawaan natin, bilang tao, sino rito mga tao, taas ang kamay. Ayan, yung di nagtataas ng kamay, ano tingin mo sa katabi mo? Ayan, baka alien yan. Bilang tao, normal lang na tayo ay nasasaktan. Magyang Panginoong Jesus, imagine this ang anak ng Diyos na naging tao, siya'y Diyos, kasama ng Diyos nang simula pa, nandun na siya, kasama siya ng Diyos sa lahat ng bagay, kasama siya sa triune God, pero ang ating Panginoong Jesus, nung naging tao, nakaramdam din siya ng sakit, nakaramdam din siya ng hinanakit. Mark chapter 3 verse 5, ganito sabi, Jesus was angry as he looked around at them. He was deeply hurt because their minds were closed. Nasaktan siya sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Hindi siya matanggap. Yung mga katuruang sinasabi niya, walang naniniwala sa kanya. At ang sabi doon, nagalit siya. At yung galit na yon, isang araw nangyari sa kanya ay nasaktan siya. He was deeply hurt. Anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Kaya ulitin mo sa katabi mo, normal lang na masaktan ka. Kasi tao ka eh. Tama? May laman ka eh. Masasaktan ka talaga. Maging si Apostle Paul, a great man of God, no? Dakilang apostol ng Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 14, pinangalanan pa niya yung nakasakit sa kanya. Alexander, the metal worker, has hurt me in many ways. Sa Apostol Pablo, grabe yung anointing na meron sa kanyang buhay. Nagtuturo na katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sumulat na karamihan tungkol sumulat na karamihan sa New Testament. Pero sabi niya, si Alexander, grabe yung sakit na ginawa niya sa akin. So it's normal. Sabi mo sa kanya, normal lang yan. Kaya tinatanong kayo, sino dito ang mga nasaktan na taas ang kamay?
Nasaktan kayo ng magulang nyo, saktan kayo ng inyong asawa. Kasi hindi ka naman masasaktan kung hindi mo siya mahal eh. Kung hindi sila related sa'yo at nasa labas ng buhay mo sila, kahit anong iba to sa'yo, okay lang yun eh. Pero, masakit kapag ka yung inaasamong dapat magtitiwala sa'yo, tutulong sa'yo, magmamahal sa'yo. At yun ang magbibigay sa'yo ng mga salita, mga ginawang hindi maganda, nasasaktan tayo. Kaya ulitin mo, hawakan mo yung kanyang balikat at sabihin mo, kapatid, normal ka lang. Nasasaktan ka. Naalala ko po, 2 years ago, at hindi po lihim sa inyo, maaaring sa iba, first time nyo maririnig ito, when I was ordained, kasama ng aking asawa, as the overall spiritual director, a day after my birthday, August 1, August 2 o August 3 ho yata yun, ay na-ordain ako kapalit ng ating Bishop Mami. No? Although, buhay pa ang Mami, nakakaroon na po kami ng pag-uusap at nagsasabi na I will take care of the whole Jesus the Gospel. Para po sa mga hindi nakakalam, ang JTG Church Global ay meron pong 109 churches all around the Philippines and abroad. Meron po tayong almost 200 pastors under this organization. Apakadami mga lingkod ng Diyos na na-erase ng iglesyang ito. Ito lang church na ito, meron po tayong ilan? 7 churches ng iglesyang ito. So marami mga na-raise. At nung namatay ang Bishop Mami, no, ang founding pastor, kasama ng ating Bishop Daddy, marami sa inyo hindi na po inabot ang Bishop Daddy, Benjamin Boy Ramos, ay ibinigay ho sa atin. Buhay pa ang Mami, nandun ho siya sa kanyang kama at may sakit, pinatungan ako ng kamay, nilagyan ako ng langis sa ulo, ibinigay ang singsing na ito. Hindi po ako bibili ng ganitong kamahal na singsing. Ito'y singsing ni Bishop Boy Ramos nang siya'y na-ordain as bishop. At mismong si Bishop Mami ang nagbigay nito at naglagay sa aking kamay. Ang sabi niya, you will take care of Jesus the Gospel Church. Nung ibinigay sa akin yon, siyempre, nakakatuwa, masaya. Unang nagpakita yung mga ilang pastor ng suporta, pero paglipas lamang ng ilang araw nang mamatay ang ating Bishop Mami, marami na kaming narinig na salita. Hindi madali yung aming pinagdaan ng mag-asawa, yung season na yon. Lalo, niliglig po, hindi yung organization lang kundi yung aming pamilya. Hindi po kami mag-asawa, kundi yung aking pong mga kapatid. Nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaintindi sa mga bagay na dapat naming gawin. Kaya isang gabi, sa sobrang sakit na mga narinig namin, okay? Kasi nag-meeting kami, nagkaroon kami ng isang pagkakataon, nag-usap-usap at naglabasan ng mga salita. Ang salita talaga, sabi ng Bible, nakakasugat. Nandiyan kayo? So, nung nag-meeting kami, mabigat yung mga salita, pagbibintang, mga salitang hindi namin maunawaan bakit kailangan sabihin, pero nabitawan nung oras na yon, nasaktan kami. At isang gabi, pagtapos siguro, mga 2 days after nung meeting na yon, hindi ako makatulog. Mga around 11:51. Hawak ko ang aking cellphone, umiiyak ako, hindi ko maintindihan bakit nangyayari yon, bakit pinayagan yon, bakit ganun? Alam naman nila, ganyan, marami kasing pwedeng dumating sa isip natin pag nasasaktan tayo Kinuha ko yung aking cellphone at sumulat ako, 11:51. Sabi ko, title ng sulat na yon, masyado nyo kaming nasaktan. Hanggang ngayon, actually, ay nasa cellphone ko pa yan, pero kaninang umaga, nasa cellphone ko, pinicturean ko, pero kanina po, binura ko na. Ito nila naman, no? Maikli lang yung kinuha ko, kasi mahaba po yan Sabi ng ganito, sabi ko doon sa sulat, wala naman kaming kasalanang mag-asawa sa inyo para maranasan namin ganitong matinding pinaramdam nyo sa amin. Na talaga lang naman kami sa posisyon na ito na hindi rin naman namin pinili o pinilit. Mula ng huling meeting natin, nahirapan na ako makatulog, makakain sa sobrang masasakit na salitang pinarinig ninyo. Imagine, no? Sinulat ko yan. At alam nyo, my goal is to send it to them sa mga taong nakasakit. Para iparamdam sa kanila, nasaktan ako. Kasi tao lang ako Buti na niya ng aking asawa, sabi niya sa akin, Daddy, hindi mo na kailangang isend yan. Hindi mo na kailangang ibigay yan, yung mga sinabi mong yan. So hindi ko na po
kinip na lang namin mag-asawa. At actually, nakalimutan ko na nga, meron akong sulat na ganyan. Hanggang pinaalala sa akin ng Panginoon kanina. And then, sabi ko, it's time to move forward. Etong message na ito, sinasabi ko sa inyo, hindi dahil bilang pastor, hindi kami nasasaktan. Kami man din ay nasasaktan. At pinaparamdam ito ng Panginoon sa ating lahat upang makilala natin merong Diyos na handang magpagaling sa atin. Amen? Now, number 1, to deal with it, be honest with yourself na nasaktan ka. Kasi the more you deny it, the more na ayaw mong harapin, nasaktan ka, at parang kunyari, wala naman yan, pero deep inside, durug na durug ka. Nakita kayo ng isang, para sa Facebook yata yung Reels, na pagharap niya, tapang-tapang niya, pero pagtalikod niya yung mukha, umiiyak na siya ng gusto. No? Minsan, di ba, sa harap ng tao, pinapakita natin, okay lang tayo, di ba? Parang wala tayong sama ng loob, walang nangyayari deep inside sa atin, pero yung pala punong-puno na ng bagyo, mga hinanakit yung ating damdamin. So number 1, how to deal with it, be honest with yourself. Hindi abnormal ng masaktan. So be honest with yourself na totoong nasaktan ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, normal lang yan. Be honest to yourself. Sino itong gusto maging honest na nasaktan siya, taas ang kamay? And then, confront the past. I-confront mo. No? Hindi mo i-confront para pakita mong tama ka. Hindi para pahiyain sila sa kanilang ginawang mali. I-confront mo para maharap mo yung problemang naranasan mo nung sitwasyong iyon. I-confront mo yung mga bagay na yun kasama ng presensya ng Diyos. And then identify those who have hurt you. Sino-sino yung mga taong yun? Yan ba ay nanay mo? Yan ba ay asawa mo? Yan ba ay ka-churchmate mo? Ikaw sa bako ngayon? Identify mo. Misa kasi sa sobrang pagdidinay natin, sa totoong nangyayari sa atin, minsan pati yung pagkukunwari, pagpapanggap, nagiging na tayo, peke. Nagiging hindi na tayo totoo maging sa kapwa natin. So confront the past and then identify those who have hurt you. And then stop wondering why. Ito kasi tayo Dahil nasaktan tayo, paulit-ulit natin nire-recite yung nangyari. At tinatanong natin, bakit nga ba niya ito ginawa? Kanya kayo? Bakit niya sinabi? Bakit niya nagawa? Bakit nangyari yon? Anong bang pagkukulang ko? Ano bang nagawa ko? At dahil yun ang ating ginagawa, instead na tayo'y lumaya, instead na tayo'y gumaling, instead na tayo'y lumaya, lalong nare-rehearse, lalong bumabalik yung sama ng loob sa sitwasyong nangyari. Kung titignan natin si Joseph, naging isa siyang dakilang pero. No, actually, parang that time, may pero siya yung masigit pa pagdating sa pagdidesisyon. Sabi nga ni Pero kay Joseph, ang magiging pagitan lang natin, dalawa ay ang aking trono. So binigay ang lahat ng kapangyarihan kay Joseph na kung saan naging tagapamahala siya ng buong Egypt. Na-save niya ang buong Egypt at lahat ng malalapit na bayan doon sa panahon ng taggutom. At alam niyo, pinakamahirap kay Joseph, I believe, hindi yung panahong, tinapon siya sa balon. Pakipindot. Bagamat naranasan niya yon, no? Hindi yun Ako naniniwala, that time may tanong siya, iniisip niya, bakit nangyari yung mga kapatid niya, na kapatid niyang literal, inisip na patayin siya, no? Gusto siyang saktan, and then ang ginawa, binato na lang siya sa balon, at ang ginawa sa kanya, ibinenta siya, no? Bilang maging alipin sa ibang bayan. Sa kanya, maaaring isipin niya, nung panahong siya, pero may gobernador na siya ng buong Egypt, isipin niya, grabe itong nangyari sa akin. Tapos nung naibenta na siya, bilang alipin sa bahay ni Potiphar, siya naman ay napagbintangan na isang rapist. And then, nakulong siya,
ng mahabang panahon at doon sa kulungan ay, pakipindot, nakalimutan naman siya ng mga taong tinulungan niya. Imagine, no? He has all the power. He has all the authority. Yang mga taong nakasakit sa kanya ay gantihan niya. Tama? Kasi hindi biro eh. Pero isang bagay na nakita ko kay Joseph, pag binasa mo ang kwento ni Joseph, walang pagkakataon kay Joseph na nire-recite niya o binabalikan niya yung nangyari sa kanya. Hindi siya nagwawonder na, Lord, bakit ito? Bakit ganito mga kapatid ko? Bakit ganyan, ganon? Bakit pinayagan ito, ganyan? Yung bang tanong na pagdududa, tanong na magbibigay sa kanya ng sama ng loob. Bakos binanggit niya sa Genesis chapter 50, verse 20 to 21, masama nga ang inyong ginawa sa akin, kausap niya yung mga kapatid niya rito. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Kaya, sabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So, hindi niya ni-recite yung binalikan yung bakit, kundi alam niya yung purpose. Bakit pinayagan ng Diyos? Kasi pwede mong balikan ng nakaraan at mabuksan ng yung damdamin sa sama ng loob. May kausap ba ako ngayon? Yes. Pwede mong balikan yung mga sinabi, yung mga pangyayari, yung mga binitawang pangyayari, salita na nasaktan ka, pero magdudulot uli ng sakit ng damdamin. So turn your pain into purpose. To deal yung sa mga hurts mo. Pinayagan ng Panginoon yan. Kasi through that, lalago ka. Through that, magkakaroon ka ng pag-unawa sa mga bagay-bagay. Lalong mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, turn your pain into purpose. Alam ni Jose, may dahilan bakit siya nasaktan. Pinayagan ng Diyos sa mga bagay na yon. Hindi niya nire-recite yung nangyari para mabuksan uli yung damdamin niya sa sama ng loob. Kundi, binalikan niya yon, tinignan niya yon, at sabi niya, gusto niyo nang gawin sa akin ng masama, pero ginusto ng Diyos para ito sa mabuti. He turned his pain into purpose. Isang bagay pa makita natin kay Joseph na dapat din natin gawin. As we deal the hurts sa ating buhay, matutunan ang wag gumanti sa mga nakasakit sa atin. Sabi sa atin, huwag kang gaganti. Kasi the moment na gumanti ka na, tapos na yon. Nasaktan ako, kaya mananakit ako. Magpo-post ako ng masasakit sa inyo. Actually, naisip ko yun. Hindi man magpo-post, pero sasabihin ko sa kanila, magme-message ako sa kanila. Kaya napahalaga rin ng makikinig ka sa mga taong pwedeng gamitin ng Diyos sa'yo. Nandiyan kayo? So, matutunan, huwag gumanti. Kasi totoo lang nakakagigil. Kung pwede lang sakalin mo yung nakasakit sa'yo. Nararamdaman niyo ba yung ganon? Yung bang, kahit man lang makapuntos ako sa kanya, grabe yung ginawa niya sa akin eh. Ma-expose ko man lang siya. Nandiyan kayo? Di ba? Or, sinaktan niya ako, sasaktan ko rin siya. Yun naman lagi sa atin eh. Pero nasa Diyos ang paghihiganti. Malinaw na sinabi ng Bible, ha? Matthew chapter 5, verse 38. Are you still with me? Are you still with me? Nandito pa rin po ba kayo? Matthew 5, verse 38. You have heard the law that says the punishment must match the injury. Ang batas, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yan ang batas. Narinig nyo na yan, sabi ng Panginoong Jesus. Kapag ano yung punishment ginawa sa'yo, dapat papantay doon sa sakit na ginawa niya. Nandiyan kayo? Nasaktan mo ko ng level 10, dapat level 10 din ang sakit na maranasan mo. 100% mo ko sinaktan, dapat 100% din ang mangyari sa'yo. Sinaktan mo mata ko, sasaktan ko rin ang mata mo. Sinaktan mo ang ngipin ko, sasaktan ko rin ang, kaya lang bungal.
Ganun yung isip ng tao. But I say to you, sabi ng Panginoong Yesus, do not resist an evil person. If someone slap you on the right cheek, offer the other cheek also. That is being a true Christian. Mahirap, totoo lang. Ikaw na yung sinaktan, ikaw pa yung gagawa ng mabuti. Hello? Kaya napapansin nyo ba sa buong mundo, puntirya ang mga Kristiyano ng ibang mga reliyon? Kasi alam nilang ang utos ni Kristo sa atin ang huwag gumante. Nandiyan kayo? Pag sinampal ka sa kanan, ibibigay mo pa yung kaliwa. Aba, sobra naman yun. Nandiyan kayo? Pero that's the command of Christ. And that's how we're going to deal the hurt. Bakit? Kapag gumanti ka, hindi matatapos yung cycle ng samaan ng loob, hindi matatapos yung sakitan ninyo. Hello? Parang wala na akong kausap ngayon na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ididil ka ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 17. Sabay-sabay nga basahin, 1, 2, 3, go. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Lalo may nakatingin sa atin. Amen. Kaya sabi rito, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Mag-ingat ka kung anong dapat mong gawing tama sa paningin ng marami. Nagsasabi kang Kristiyano ka, pero kung gumanti ka namang wagas. Hello? Amen? Hindi kasi di mo naintindihan, pastor, nasaktan talaga ako eh. Lahat naman tayo nasaktan din. Pero ang utos ng Bible, and this is how we're going to deal with hurt, huwag kang gaganti. Amen? Kahit parinig man lang sa Facebook. O yung iba dyan, mahilig mag-Facebook ng parinig. Hindi ko naman po pinangalanan, obvious na obvious may pinaparinggan ka. Parang wala na akong kausap ngayon na. Amen? Ang sarap, totoo lang, gumante. Ang sarap. Yung makaganti ka man lang, yung makapatas ka man lang. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam eh. Pero sabi ng Bible, ang paghihiganti ay hindi sa inyo. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Wala sa kamay natin ang paghihiganti. Amen? Kung nasaktan ka, ipasa Diyos mo. Ipanalangin mo sa Panginoon. Hello? Huwag kang maglalaban sa salita. Huwag kang magpo-post ng against sa kanila. Totoo lang, minsan nakakagigil kasi isip natin, ano, kayo lang ba marunong mag-post? Ano, kaya ko rin kaya yan. Parang wala na akong kausap ngayon ha. Amen? Pero ba tinatamaan na dyan? Ha? Seksikuhin mo yung katabi, mabuhay ka pa ba? Alam nyo, kailangan natin marinig ito kasi gusto ni Lord, i-deal natin yan sa ating mga buhay. So ano kailangan gawin? Sinabi na ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Tanggalin niyo yung mga sama ng loob, galit, tampo, mga pangit na pagsasalita, paninira sa kapwa. Kasi yan ang ginagawa ng mga taong nasaktan. Instead, imbis na gumanti ka, imbis na mapuno ka ng galit, ng sama ng loob, maggaganti ka sa kanya, instead, be kind to each other. Tender-hearted. And then, ito yung susi, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, magpatawad din kayo. Mahirap, totoo lang. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, masarap gumanti. Tama? Bilang tao, kung paiirali mo yung laman mo, kung paiirali mo yung isip mo, paiirali mo damdamin mo, yan ang gusto nating gawin. Pero hindi tayo nagiging tunay na lingkod at mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Paano natin gagawin ito ngayon?
rely on God's strength. Huwag sa sarili mong lakas mo gagawin. Kasi kung ikaw, sabi ko nga kanina, di ba? Sabi ng Bible, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Uy, shit. Bibigay ko pa? Bihira. Di ba? Gusto mo sinuntok ka, susuntokin mo rin eh. Hello? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Wala kasamang garapon. Mahirap kung pairalin natin yung ating sariling lakas, but rely on God's strength. At alam natin na meron tayong Diyos na kaya tayong pagalingin. Kasi, pag gumanti ka, sige nga, nakapatas ka, o nakalamang ka, pero ang totoo, hindi gumaling ang iyong sugat. Hello? Bibit-bitin mo siya. Masaya ka ng panandalian, nakaganti. Masaya ka sandali kasi nakalamang ka kung titignan mo. Pero deep inside sa iyong puso, nangungusap ang Panginoon. Amen. Psalms 107 verse 3. 147 verse 3. God heals the brokenhearted and bandages their wounds. Sabi niyan, ang Panginoong Diyos ay nagpapagaling ng pusong sugatan at hinihilom niya ang kanilang mga sugat. I pray ngayong oras na ito, kasi kung titingnan mo sa buhay mo, marami ka talaga nasaktan. Minsan ayaw mo nang balikan kasi nandiyan pa rin yung sakit. Pero hayaan nating ang Diyos ang magpagaling ng ating pusong sugatan. Because God wants to reach down into your deepest part of your being, to heal you, to restore you completely. Gusto na Diyos pagalingin yung pusong yan. Nawalan ka na ng kagalakan, nawalan ka na ng tiwala sa tao, nawalan ka ng pagmamahal sa kapwa-tao, dumating matinding kalungkutan sa iyo. Ang hirap mo nang maging masaya ngayon, pero nasa church ka, nagwo-worship ka, pero ang bilis mo magalit, mabilis ka mawalan ng tiwala sa kapwa-tao. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. So you have to deal that hurt. Amen ba? Inuulit ko, lahat tayo nasaktan. Amen? Hindi mo ginusto. Hindi mo pinili. Nangyari. Anong gagawin mo ngayon? Hahayaan mo ba yung sakit na yan manatili sa iyong puso? O hayaan mo ang Panginoong Diyos ang magpagaling sa iyo? Huwag ka manangas sa sarili mong lakas na, Lord, kaya ko to. Isang araw, malalagpasan ko rin ito. Hindi. Ibigay mo sa Panginoon. Kaya panawagan ng Panginoong Jesus, Matthew 11 verse 28, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na may mga bigatin, kayong lahat na may mga pasanin. Minsan, pasan-pasan mo yan eh. Hello? Nahihirapan ka pag nakikita mo siya. Hindi mo alam, papunta siya rito, nakasalubong kayo. Hindi mo alam, ano bang, saan ba ako pupunta? Hello? Lumiliit yung mundo mo dahil sa sama ng loob. Totoo, di ba? Amen. Minsan nagiging cause yan na nahihirapan kang maglingkod. Kasi kasama mo sa church. Nahihirapan kang mag-worship kasi sila yung nasa harapan. Kaya minsan, Lord, ikaw na lang titignan ko. Kaya lang pag dila mo, nandun siya sa harapan. Nagsosong lead pa. Kaya nahihirapan ka. Ano kailangan mong gawin? Kung ayaw niya magpadil, wala rin sa'yo na siya'y idil, ikaw ang magpadil kay Lord. Ang sabi nila, lumapit ka sa akin. Ikaw na may bikatin, ikaw na may sama ng loob, ikaw na mga may bitbitin. Bibigyan kita ng kapahingahan. So deal with it, your hurts. Tayong lahat ay tumayo. Sa gabing ito, hallelujah. Kasi ang katotohanan, gusto ng kaaway, ibilanggo tayo sa damdamin ng sama ng loob. Deal with your hurts. May mga tao, may kausap pa po ba ako ngayon?
ayaw mong i-deal at dinideny mo na lang. Kasi ang pili mo pag dinil mo, baka mabuksan uli ang sugat. Maalala mo uli yung sakit. Pero totoo, nandyan pa rin siya. Nagkokos siya sa'yo ng kawalan ng kagalakan, tiwala sa kapwa-tao, bigatin sa damdamin. Pero ang pangako ng Panginoon, ulitin natin Psalms 147 verse 3, God heals the brokenhearted and bandages their wounds. Ang Panginoong Diyos ay nagpapagaling ng pusong sugatan. Gusto ni Lord maranasan natin yung kagalingan. Sabi mo nga sa iyong sarili, gusto ni Lord, pagalingin ako. Pagalingin ako. Gusto ng Panginoon, palayain ka. Gusto ng Diyos maranasan muli yung kagalakan. Maranasan muli yung magtiwala. Gusto ng Panginoon, ikaw ay mapalaya. Hallelujah. Padil natin ito kay Lord. Sa ating ganang sarili, nulit ko, di natin kaya. Pero may kapangyarihan ng Santong Espiritu na magagawa natin magyang mga bagay na hindi natin kaya. Deal with your hurts. And as we worship the Lord, just open your heart to God. And allow the power of the Holy Spirit. Ipaalala sa iyo ng Diyos yung mga taong nakasakit sa iyo. Hindi para mabuksan muli yung sugat mo, kundi sa oras na ito, magre-release ka ng kapatawaran. Amen. Amen, Lord. Sa gabing ito, palalayain ka ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Oh, hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang susuko na, pagod ka na. Hallelujah. Buksan mo